Sa video na to, pag-usapan natin ang tungkol sa zone. Yung state of deep focus, kung saan yung productivity at creativity mo ay sobrang taas. Alam mo yung mga araw na parang unstoppable ka. Yung lahat ng ginagawa mo, sakto, tuloy-tuloy, walang sabit. That's what they call the zone. Pero the question is, paano ba pumasok doon on command? Or yung sa sarili mong kagustuhan? Quick story lang. One time, may deadline ako for a big project. At first, lutang ako, wala sa sarili, walang gana, wala sa mood, di ko alam kung paano magsisimula. Pero, pinakaramdaman ko muna yung sarili ko. Dahan-dahan ako nagsimula or nag-umpisa ng trabaho hanggang sa maramdaman ko na yung flow. Nung bigla akong pumasok sa flow, grabe 4 hours straight akong nagtrabaho or nagtatrabaho. Wala akong kausap, wala akong cellphone, walang distraction, para akong machine. After that moment, naisip ko, paano ko uulitin to anytime I want? Number 1, clear intention or mental entry. Bago ka pumasok sa zone, kailangan malinaw kung bakit ka papasok. Unang step, set an intention. Ano ba yung mga kailangan kong matapos sa araw na to? Hindi lang basta magtatrabaho. Kailangan specific kung ano yung goal mo. Ako dati, gusto ko lang magsimula. Kumbaga, trabaho lang ako ng trabaho, pero hindi ako organized. At dahil doon, yun yung nagiging dahilan kaya walang direksyon. Ending, sabog yung resulta. Pero nung sinubukan kong mag-focus muna ako sa isang bagay, one at a time, unti-unti, nagkaroon ako ng magandang output. At doon din nagsimulang gumanda yung output ko. Number 2, eliminate distraction or environment entry. Hindi natin may iwasan kung minsan na nasa magulo tayong environment or magulong workplace. Yung mga katabi mo, katrabaho mo, makulit, maingay, magulo, or minsan lagi ka pang kinakausap. Pero okay lang din yun. Ang kailangan mong gawin ay mag-relax ka, pakiramdaman mo yung sarili mo, at unti-unti kang mag-focus hanggang sa maramdaman mo yung flow. Tapos, doon na papasok yung hindi ka muna makikipag-usap, silent mo yung cellphone mo, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. May mga times na may headset or earpods ako sa tenga ko. Nakikinig ako ng music. Most likely mga instrumental lang para makapag-focus ako sa trabahong ginagawa ko. Number 3, warm up the mind or flow trigger. Parang muscle lang din siya. Kailangan mo mag-warm up. Start with small wins. Halimbawa, 5 minutes lang muna ng deep work. Once nag-init na yung utak mo, tuloy-tuloy na yan. May mga times na ang hirap magsimula. So, ang ginagawa ko minsan, nagtatype lang ako ng kahit ano for 5 minutes. Until mapunta ako or maramdaman ko yung flow. Number 4, rhythm and reward or sustain the flow. Pag naramdaman mong nasa zone ka na, huwag mong sirain agad. Mag-focus ka lang. Stay there hanggat kaya. Pero bigyan mo rin ng mini rewards yung sarili mo. Parang checkpoint. Halimbawa, after 90 minutes or 1 hour of focus, tumayo ka, stretching, inom ng tubig, tapos balik na ulit. Number 5, reflect and recreate or repeatable formula. Pagkatapos ng session or trabaho, mag-notes ka. I-note mo anong oras ka nakafocus, anong music yung gamit mo, anong setup yung gumagana sa'yo. Ito yung mga simpleng paraan para maulit mo yung zone entry every time na gusto mong pumasok dito. So, ulitin natin. Number 1, clear intention. Number 2, remove distractions. Number 3, warm up the mind. Number 4, sustain the rhythm and reward. Number 5, reflect and repeat. Entering the zone is not magic. It's a skill. The more you practice entering it, the more it becomes your normal state. Imagine kung araw-araw kang nasa zone, ano kaya yung mga bagay na magagawa mo or ma-achieve mo sa buhay mo. Kung gusto mo ng mga ganitong mindset at performance hack, subscribe ka na. Real talk, no BS, practical. Bye!